Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Richard Gomez na karma, dahil sa kakagaya ng style ni Duterte. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, mainit na balita ngayon na dahil po mga kabunyog, nahaharap po itong si Richard Gomez sa disqualification case ng COMELEC dahil sa madaming nilabag na batas sa pangangampanya. At hindi lang po lumabag mga kabunyog, mayroon rin pong nagreklamo dito kay Gomez ng pang-aabuso para masunod lang ang kanyang gusto. Anyway, para po sa malinaw na paliwanag, panoorin po natin itong balita. Sinampahan naman ang kasong diskwalifikasyon sa Commission on Elections si Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Yes, Tony, base sa reklamong inihain ng petitioner na si Jose Basmayor Yap, miyembro ng Sangguniang Bayan at rehistradong botante ng Barangay Mansanit, Matagob, Leyte, may mga paglabag umano si Gomez sa Section 80 at Section 261 ng Omnibus Election Code. Sa kanyang petition for disqualification, partikular na tinukoy ang umunay pangangampanya ni Gomez kahit hindi pa opisyal na nagsisimula ang campaign period kung saan siya umano ay nag-endorso at tumatikos ng ibang kandidato. Kabilang din sa mga akusasyon laban kay Gomez ang umunay pagdadala ng mga armadong lalaki para takutin at pilitin ang mga empleyado ng munisipalidad ng Matagob na makilahok sa kanyang kampanya. Sa ngayon, wala pang tugon ng kampo ni Gomez. Grabe mga kabunyog, kung totoo man ito, malala pala ang ginawa nito mga kabunyog. Para lang may madaming dumalo sa iyong pangangampanya, mananakot ka ng mga tao. Grabe naman, pwede naman na alukit na lang sila ng pamerienda para lumahok sila doon. Pakonsuelo ba? Wala ba sa option mo iyon? Talagang mananakot ka para may dumalo? Anyway, ano pa nga ba? Hindi na rin nakakapagtaka iyon dahil idol mo nga itong si Digong eh. Yung style niya ginagaya mo, na ang lahat ay nakukuha sa dahas. Will, papaano ko po nasabing idol nito si Duterte? Inamin niya mismo mga kabunyog na bilib siya dito sa mga ginawa ni Digong noon. Ito po ang praweba mga kabunyog. Pakinggan po natin ang kanyang mga sinabi doon sa Quadcom. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, na sa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na, ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate eh hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight
or the drug problem did not improve during the drug war. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot ho sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Well, there are several of us who co-authored this resolution. For me, I support the president because I clearly saw the program was very effective when I was mayor of Ormoc City. You know, before I became mayor and before President Duterte became president, Ormoc City used to be the drug capital of Region 8. And when we sat in office, we came up with a very strong anti-drug campaign program together with the support and help of the president. And coming from drug capital, we became the safest city in the Philippines. You know, the numbers will show. The numbers will show how effective the drug program was. And Ron, I'm very thankful to this leader, President Duterte, who was able to make the hard calls. He had a clear stand, and I appreciate that most with President Duterte. And despite all the criticisms for fighting drugs, you know, the drug war is still the biggest legacy of former President Duterte. Yan mga kabunyog ang ebidensya ng pagkakaroon nitong si Gomez ng paghanga dito kay Digong Duterte. Wala naman masama kung humahanga ka sa isang tao. Pero please, wag mo na lang gayahin yung ginawa ni Digong dahil itong mga kabunyog. Mabuti ba ang manakot ng kapwa-tao kung hindi mo nakukuha ang iyong gusto? Di ba mali, alam mo Goma, hindi lahat nadadaan sa dahas. May opsyon naman na maging mahinahon at maging makatao. Wag yung mananakot ka pa. Well, yan tuloy na karma ka sa kakagaya mo sa idol mong si Digong. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.